Father, you are good, and your mercy endures forever. You are holy. And today, Lord, I just want to come before you with hearts and mind open. We ask you, Lord, that as we hear your message this morning, Panginoon, that our hearts will be full. We ask your Holy Spirit, Lord, to continue to lead us, to continue to teach us, to convict us, Lord, and to testify of the goodness, testify of our Lord Jesus Christ. And so we pray that may the words of my mouth and all the meditations of our heart be pleasing in your sight, our rock and our Redeemer, that everybody say, Amen. Amen. Okay, tayong lahat ay po. Okay, so bago po natin simulan lahat, no, atin po munang i-acknowledge yung pakikiramay ng buong iglesia sa pamilya ng Malocon. So, sabi nga, we do not grieve like the world, no, because of our living hope. But, okay lang malungkot. Bibigyan din tayo ng salita ng Diyos na kapatan na to grieve. It's not hindi siya mabilis na season. To grieve. And kaya po lang binigay si Pastor Nick on first night about the season. So, hindi po ba interesting na when you read Ecclesiastes 1, hindi siya lagi nagsisimula ako ng positive note. Di ba? Halo-halo. There's a thing na positive yung start, and then yung counterpart niya is negative. Meron namang simula na negative, and then yung counterpart niya is positive because ganun yung klase ng season. No? So, kung meron tayong season of joy, huwag natin madaliin din yung season of mourning and grieving. Because in the season of mourning and grieving, doon lang natin mas nare-realize yung faithfulness and goodness ng Lord once nakalipat na tayo in the season of dancing and rejoicing. Amen? So, sabi ng walang nakasulatan, okay lang umiyak at malungkot. Diba? So, ikiramay po tayo sa pamilya ng Herbs at ng Pastor Smile. No? So, si Pastor John Paul would never know the pain yet of losing a kapatid or a mother or even a father. No? Sa context po ni Pastor Christian. Yan. So, let's continue to, sabi ni Bishop, let's continue to pray that God will comfort them in their season of Amen? And so, pero hindi po yun yung aking sermon. Atin pong buksan ang ating mga Biblia in 1 Samuel chapter 22. 1 Samuel chapter 22, verse 6 hanggang chapter 23, verse 14 po ang ating titigan ngayong umaga. Okay? Ang title po ng ating mensahe ngayong umaga ay pinamagataan, Pumili ka ng iyong hari. Pumili ka ng iyong hari. Amen? So, may isang panahon po sa ating sa Isaiah na tinawag na the golden age sa Pilipinas, sa ating bansa mismo. May isang panahon kung kailan tinawag na yung era na yun na golden age of the common man. Karaniwang mga tao. Because sa panahon ito, alam niyo po ba, sa panahon na ito, binuksan po ang Malacanang para sa mga magsasaka, para sa mga mamamayan. Kumbaga, yung access nila sa pamulong is very open. No? May panahon na nagpipiknik pa sila sa Malacanang, di ba? Sa panahon na ito, ginamit din ng militar para magtayo ng mga poso, yan, at ng mga tulay.
Sa panahon na ito, ang palitan po ng dolyar ay for $1. Ang katumbas niya in the Philippine peso is just 2 peso. Wow. Sana all. $1, 2 peso. Wow. Mababa ang presyo ng mga bilihin at mataas ang moral ng mga manggagawa, no? At walang bahid ng korupsyon ang panahon na ito. Kaya ito tinawag na the golden age. Sabi nga sa panimula ng isang Time article or Time magazine article noong January 11, 1954, sabi nila, Magsaysay is my God. Diba? Magsaysay, Ramon Magsaysay is my God. Ibig sabihin, isa siya sa mga isa siya sa mga namuno at naging leader ng ating mga bansa na talagang pipiliin mo. Sabi nga ng mga matatanda noon, kung hindi lamang siya namatay, no? Kung bumagsak ang kanyang aeroplano sa Mount Pinatubo, ay baka naging iba ang direksyon ng ating bansa. At alam natin na nabubuhay tayo ngayon sa maling direksyon na pinili ng ating mga pinuno. No? Yung corruption, yung ghost project, pag-aaway-away. How much is $1 na ngayon in Philippine peso? 60. Ngayong umaga po, gusto ko pong I want to submit to you na yung main truth na titignan is that ang pinili ng Diyos ay hindi nakikilala sa kanyang posisyon o kanyang lakas, kundi sa kanyang pagpapasakop, pagsunod sa salita ng Diyos at paglingap sa mga mahihirap. No? Yan po yung ating titingnan. That ang hinirang ng Diyos ay hindi nakikilala sa kanyang lakas o posisyon, bagkus sa kanyang pagsunod sa salita ng Diyos at paglingap sa mga mahihirap. Okay? So dalawang bagay lang po titingnan natin dahil ang ating pong title ngayong umaga ay Pumili ka ng iyong hari. So dalawang hari titingnan natin ngayong umaga. Of course, King Saul and King David. Okay? Now, from 1 Samuel 22 up to 23, structure po ng narrative na to is makita natin that yung author jumps from one scene to another. So yun yung papalangkasin po natin ngayong umaga. And so, chapter 22, ating bubuksan ng ating mga Biblia in verse 6. Sabi dito, nabalitaan ni Saul na si David at ang mga lalaking kasama niya ay natagpuan na. Saul ay nakaupo sa Gibeah sa ilalim ng punong tamarisco sa Rama, na hawak ang sibat sa kanyang mga kamay at kanyang mga lingkod ay nakatayo sa palibot niya. So we are given the first scene, makikita natin that King Saul is sitting under a tree. And I think when I preached before, sabi ko, King Saul sitting under a tree, kailangan natin bantayan yan because as King Saul's story progresses, makikita natin yung significance ng kanyang pagbubo sa ilalim ng puno. And in this story, makikita natin na si King Saul ay nakaupo sa ilalim ng puno because sa panahon nila, yung court of law is ginaganap sa ilalim ng puno. So we see that story in the Judges. Now, si Haring Saul ay may hawak na sibat, symbolizing his authority and his power. And then, surrounding King Saul ay yung kanyang mga katiwala. No? Now, in verse 7 and 8, sabi dito, at sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod na nakatayo sa palibot niya, pakinggan ninyo ngayon. Mabibigyan ba ng anak ni Jesse ang bawat isa sa inyo ng mga bukirin at mga hubasan? Kayo bang lahat ay gagawin niya mga punong kawal ng libo-libo
at mga punong kawal ng daan-daan, upang kayong lahat ay magsabwatan laban sa akin. Walang nagsabi sa akin ng makipagtipan ng aking anak sa anak ni Jesse, at walang sino man sa inyo na nagdamdam dahil sa akin. O nagsabi sa akin na hinikaya ng aking anak ang aking lingkod laban sa akin upang mag-abang gaya sa araw na ito. So in verse 7 and 8, makikita natin yung dalawang offer ni Hari Saul, no? Ano yun? In verse 7, mabibigyan ba kayo ng bukinin at ubasan? And then yung pangalawa is, gagawin ba kayong mga leader ng hukbo? And so, this king, si Hari Saul, is offering what? Sa mga taga-Benjamin. He is offering possession and position. Diba? Karangyaan at titulo. In Matthew 4, verse 8 to 9, no, in the temptation of Christ, anong sabi doon? Satan brought Jesus sa pinakamataas na point of Israel, which is the temple, no? And ang ginawa ng Diablo kay Jesus, ipinakita sa kanya, anong sabi doon? Ang karangyaan ng mundo. And sabi niya, lumuhod ka lang sa akin, lahat ng ito ay mapapasaya. So yung tukso, yung pain, yung offer of possession and position is hindi na bago. No? It runs all the way from the Old Testament up to the time of Jesus and until now sa ating mga kapatid. Now, habang wala ni isang Israelita na nakipagsabuatan kay Saul, hindi niya sinabi nangyari kay Jonathan at kay David. Nakikita natin dito na may isang lalaki na ang pangalan ay si Doeg. Doeg. Verse 9, sabi doon, na magkagayo ay sumagot si Doeg na Edomita na nakatayo sa tabi ng mga lingkod ni Saul. Nakita ko ang anak ni Jesse na dumating sa Nob kay Ahimelech na anak ni Ahitub. And so, yung story in chapter 21, no, when David went doon kay Ahimelech, there's one verse doon, di ba, na sinabi, at si Doeg na Edomita ay naroon. So, if you are reading the story, may mangyayaring hindi kaaya-aya. The story continues in chapter 22 na si Doeg, eto lang nga, ay nagsalita na. Now, let's go to Psalm chapter 52. Now, this is very significant because this psalm, itong awit na to, is makikita natin yung superscript niya bago sinimulan. Anong sabi doon? If you go to Psalm 52, ang maskil ni David, diba? Sa punong mga awit, maskil ni David nang dumating at magsaysay kay Saul si Doeg na Edomita at magsabi sa kanya, si David ay naparoon sa bahay ni Ahimelech. No? And in verse 1, sabi doon, bakit ka naghahambog o makapangyarihang tao? No? Ang kagandahang loob ng Diyos ay sa buong araw. Sa buong araw, ang dila mo'y nagbabalak ng pagkawasak. Ang dila mo'y gaya ng matalas na labaha. Ikaw na gumagawa ng kataksilan. Iniibig mo ang kasamaan ng higit kaysa kabutihan at ang pagsisinungaling kaysa pagsasalita ng katotohanan. Iniibig mo ang lahat ng mga nananakmal na salita o ikaw na mandarayang dila. So from
our narrative this morning, nung nagsalita si Doeg para isumbong si David, David would write a song for Doeg mismo. Kaya sinabi niya yung paratang niya kay Doeg na yung kanyang dila ay nang wawasak. Diba? Matalas na pang-ahit. Ibig sabihin, yung razor, kapag nakatago, hindi mo alam yung kanyang danger, no? Pero once natanggalin mo na yung razor, alisin mo siya sa kanyang lalagyan, kita mo na matalas pala siya at kaya niyang makasugat. In the note, sabi ni David in verse 4, ang kanyang salita ay nananakman. So, sinasabi ni David dito na mga taong mahilig sa mga salitang nakasasama ay nagiging espiritual na katulad ng ahas sa Garden of Eden. And alam natin yung story na Genesis 3, di ba? So, ang dila pala natin, or yung ginawa ng ahas doon, ay hindi lang siya basta pagsisinungaling. No? Because yung ginawa ng ahas sa Garden of Eden ay sumira ng reputasyon at pagkakakilala ng tao. Ito ay sumira ng ating kaligtasan at higit sa lahat, ito ay nag-alis sa atin ng buhay. So mga kapatid, napakahalaga ng ating dila, makapangyarihan ng ating mga dila. And isn't it interesting that the Proverbs speaks of this one physical feature of man in the whole book of Proverbs? Lagi sinasabi, bantayan mo yung dila. Pagdating sa New Testament, sabi ni James, ingatan mo yung dila. Binigay niya yung kapangyarihan ng dila, di ba? Ng dila ay parang sail ng isang barko na napakaliit na parte ng barko pero kaya niyang dalhin sa kung saan mang direksyon ang bawat pangyayari sa buhay. Sabi ni James, from the same tongue, it can build, it can destroy. Wow. From the same tongue, it can either give life, no? Ibig sabihin, it can encourage, it can build up a person, or it can kill a person. No? Kaya sinabi doon that the power of death and life is in the power of tongue, because your tongue can either encourage, or your tongue can either pwede kang magpagsak ng, pwede kang maka-discourage, pwede kang makasakit. Yun daw yung kapangyarihan ng dila. Sabi ni James, from the same tongue, you give a blessing. And from the same tongue, you give a curse. That's very profound, no? At the same time we use to praise the Lord, the same time that sang earlier, I love you, Lord, is the same tongue that can hate a neighbor. It's the same tongue that can curse an unbeliever. And so, gamit natin yung madalas na sabihin natin, think before you speak. Think before you speak. Because we can speak truth. Hindi po ba? But truth spoken without love, ang sabi ni Paul, napakalaga ng pag-ibig. We can speak truth. Pero sabi ni Paul, speak truth in love.
So, sinumbong ni Doeg, yan, makikita natin, nang magkagalo ay tinatawag ng hari si Ahimelech na pari na anak ni Ahitub at ang buong sambahayan ng kanyang ama ng mga paring Nob at silang lahat ay pumunta sa hari. Sabi ni Saul, makinig ka ngayon, ikaw na anak ni Ahitub. At siya ay sumagot, narito ako, Panginoon. At sinabi ni Saul sa kanya, bakit kayo nagsabuatan laban sa akin? Ikaw at ang anak ni Jesse sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng tinapay at tabak. At isinangguni siya sa Diyos upang siya ay mag-alsa laban sa akin. Na magkagayo sumagot si Ahimelech sa hari, sino sa lahat ng iyong mga lingkod ang tapat na gaya ni David? So ito yung sinabi ko in my last preaching na David was somehow protecting Ahimelech, no? Because pagdating ni Ahimelech kay King Saul, sabi niya, wala siyang alam dun sa nangyayari between Saul and David. Kaya sabi niya, Lord, sabi niya, sino sa lahat ng iyong mga lingkod ang tapat? Verse 15, ngayon ba ang unang pagkakataon na ako'y sumangguni sa Diyos para sa Kanya? Sabi niya, huwag nawang ibintang ng hari ang anumang bagay sa kanyang lingkod o sa buong sambahayan man lamang ng aking ama sapagkat walang nalalamang bagay ang iyong lingkod tungkol sa lahat ng ito, munti man o malaki. Pero, sabi ni Saul, ikaw ay tiyak na mamamatay, Ahimelech, ikaw at ang buong sambahayan ng iyong ama. So, nakikita natin na even though David somehow protected Ahimelech, dahil wala siyang alam sa nangyayari, but the word of the Lord still stands, hindi po ba? As you read 1 Samuel, as you study 1 Samuel, you find out that Ahimelech is of the house of Ahitub, which is of the house of Judah. And so, kahit David, hindi niya sinabi, the word of the Lord still stands, hindi po ba? Yung word ng God, hindi bumalik sa kanya na hindi niya nakamit yung purpose mo. So the house of Eli, through Ahimelech, ay parang pinatay ng Diyos. But it's not God who caused it. Pero dapat natin makita, it was still King Saul responsible sa pagkamatay ni Ahimelech at ang kanyang buong pamilya. No? So, anong sabi in verse 17? Sinabi ng hari sa bantay na nakatayo sa palibot niya, harapin ninyo at patayin ang mga pari ng Panginoon, sapagkat sila man ay panig din kay David, at alam na siya'y tumakas, kung hindi nila ipinaalam sa akin. But, ngunit, ayaw itaas ng mga lingkod ng hari ang kanilang kamay upang patayin ang pari ng Panginoon. No? So, may kita natin, sabi ni King Saul, verse 7 and 8, walang nagsabi sa akin from the house of Benjamin, no? From the people of God. Walang nagsabi sa akin about Jonathan and David. But then, Doeg, the Edomite, siya yung nagbigay ng information. Now, papatayin na yung bayan ng yung mga pare and Ahimelech's house. No one from the guards, who are all Israelites, took their swords para patayin si Ahimelech at ang mga pari ng Panginoon. And then, sinulit ang makikita natin gagawa nun. At sinabi ng hari kay Doeg, harapin mo at iyong patayin ng mga pari. At hinarap ni Doeg na Edomita at kanyang pinatay ang mga pari. At kanyang pinatay ng araw na iyon ang 85 lalaki na nakasuot ng ephod na linaw. So lahat ng priest, ang sacerdote, 85 of them, pinatay ni Doeg. No? Nakikita natin doon, sabi dito, at kanyang pinatay ng tabak ang mga taga-Nob, ang lungsod ng mga pari, at ang mga lalaki, mga babae, bata, mga pasusuhin,
mga baka, asno, at mga tupa. So, nakita natin that under the leadership of King Saul, yung utos sa kanya in 1 Samuel 15 against the Amalekites, no? Against a Gentile nation, na ginawa ni King Saul against the people of God. He devoted the people of God to destruction. Patuloy nang lumalim ang pagbagsak ni Saul sa kasamaan. Mga brothers and sisters, sa ating pong paligid ngayon sa nangyayari sa ating bansa, pinababayaan lang ba natin na mamayani ang tali sa ating paligid? Yung kawalang hustisya. Sabi ng prof namin, namana daw ng Pilipinas yung ating culture, yung individualism sa Western, kagaya ng US, na sa konteksto ng kaligtasan, sa konteksto ng Christianity, ng salvation, na wala na tayong masyadong pakialam once naligtas na tayo ng Panginoon, once na tumanggap na tayo sa Diyos at iniligtas na tayo, parang nababawasan na raw yung pakialam natin sa creation at sa bansa natin. Kasi daw, dahil naman natin, naligtas na ako ng Lord. Aakit naman ako sa langit. Niligtas na ako ng Lord, basta okay yung relasyon ko sa Panginoon. Okay na yun. Or nagsisimba naman ako every Sunday. Mga kapatid, part of being a Christian is to be a salt and light sa society, sa workplace, sa group of friends, sa society mo, sa bansa mo, kung saan kayo nilagay ng Diyos. Kaya hindi po masamang pumula. Hindi masamang manahimik tayo. Hindi tayo dapat nananahimik. Kapag nakikita natin na yung mga may hirap, lalong naghihirap, at yung mga mayayaman ay lalong yumayaman dahil sa korupsyon. No? Alam niyo yung pinakita sa Senate, yung billiards table, na may nakasalansan na pera. Naghalit ka di ba? Mag-iinit yung dugo mo doon sa gobyerno natin, doon sa mga inihalal. Na supposedly, yung mga nangangailangan sana ng tulay, ng paaralan, diba? We still have a shortage of classroom. Yung infrastructure natin, huling-huli. Yung traffic natin, grabe na. No? I don't know kay Sister Pia kung ilang oras siya nagbabiyahe from Darangan to Santa Mesa, no? Because sa panahon ko, usually 1.5 and 2 hours nasa Manila na ako. So, I don't know, naabot ba si Sister Pia ng ilang oras to travel? But our people deserves more. Diba? And who are we holding accountable? Dapat may pakialam tayo sa kapaligiran natin. Kasi Kristiyano tayo. Dapat may pakialam tayo sa korupsyon, sa tumataas na kahirapan, kasi Kristiyano tayo. Hindi tayo confined sa loob ng church building natin. No? Sinabi ko kay Pastor Nick, kung ang isang church ay hindi nararamdaman ng kanyang komunidad, hindi yan malusog na iglesia.
Tayo ba, pag umalis na tayo rito, mga kapatid, will our neighbor, mapapansin kaya ng pag-asa na nawala ang Lord Jesus Christ sa Acts 4:12 sa lugar na ito? Sa kuyang tanong at hamon sa atin. So, hindi lang tayo iglesia sa loob ng iglesia tayo sa labas. No? Iglesia rin tayo sa labas. So, dapat may pakialam tayo sa kapaligiran natin, may pakialam tayo sa ating gobyerno. Hindi dahil maganda ang ating mga buhay, wala na tayong pakialam. Hindi dahil ligtas na tayo, tayong lahat ay aakit na sa langit, iiwan naman natin ang mundo, hindi ka na magpupulot ng balat ng candy. So, the city of priests ay pinatay na tao na si Doeg. Now let's go to the next one, yung klase ng matuwid na pamangkuno. Verse 20, sabi dito, subalit isa sa mga anak ni Ahimelech na anak ni Ahitub na ang pangalan ay Abiathar ang nakatakas at tumakbong patungo kay David. No? At sinabi ni Abiathar kay David na pinatay ni Saul ang mga pare ng Panginoon. No? Sinabi ni David kay Abiathar, nalalaman ko ng araw na iyon na si Doeg na Edomita ay naroon at kanyang tiyak na sasabihin kay Saul, ako ang naging kadahilanan ng kamatayan ng lahat ng mga tao sa sambahan ng iyong ama. And in verse 23, sabi niya, dito ka sa akin, huwag kang matakot, sapagkat siya na tumutugis sa aking buhay ay tumutugis sa iyong buhay. Ganda nito, ligtas ka sa piling ko. Ganda ng ating Pinoy translation. Ligtas ka sa piling ko. Wow. Diba? So habang pinapatay ni Saul ang bayan ng Panginoon, here we see David protecting the people of God. King Saul was killing the priests, and David was protecting the priests. Sa gitna ng pagtakas kay Saul, ano nangyari? Si David ang nagsilbing takbuhan ng mga inuusig. Can you imagine yung isang tao nasa gitna ng kapahamakan? Because David, by this time, tumatakas pa rin siya from King Saul para hindi siya mapatay, no? Pero, can you imagine someone na nasa gitna ng kapahamakan and yet nanangako pa rin ng kaligtasan? Sabi niya, ligtas ka sa piling ko. Diba? Ay, siguro yun din ang question sa atin ngayong umaga, mga kapatid. Isusuko mo ba ang iyong buhay sa isang tao na ngako ng walang hanggang buhay and yet siya mismo namatay? Lalagay mo ba ang iyong buhay sa pag-iingat ng isang taong nakapako sa krus kasama mo? Maniniwala ka ba na dadalhin ka niya sa paraiso? Na siya mismo ay nakapako sa krus? So brothers and sisters, napakalalim ng salitang faith at pananampalataya. You come to think of it because some of us, akala natin, naniniwala kay Jesus. Akala natin sapat na maniwala kay Jesus. Yung mental assent, ay yung ating mental assent. Kilala ko naman si Jesus. Akala natin sapat lang na we agree to Jesus.
Ay, oo, naniniwala ako sa Kanya. Yung ating mental assent, yung ating head knowledge, di ba? And then yung ating pag-agree kay Jesus. Okay lang ba yun na naniniwala tayo sa Kanya, umuoo lang tayo sa Kanya? Ganun tayo pag-agree sa Kanya. Pero alam ko mga kapatid, faith is more than that. Because ang tunay na nananampalataya ay nagtitiwala at nagpapaubaya ng kanyang buhay doon sa taong nangako. Ibig sabihin, when you come to faith in the Lord Jesus Christ, ibinigay mo sa Kanya yung buong buhay mo. Ibig sabihin, yung aspirations mo, yung dreams mo sa buhay, yung iyong problema sa buhay, pati yung future mo. Hindi lang yung future mo sa mundo na ito, pati yung future mo beyond this life. Napakalalim ng faith, mga kapatid. Can we say with Paul, no? Nasabi niya, that I have given my life. Because if we only know Jesus, if we only confirm His person and His work, but did not put our life, hindi natin ibinigay natin buhay sa Kanya, then hindi natin ibinigay ang buhay, mga pangarap, ang iyong kinabukasan, at lahat ng darating pa sa kamay ng ating Panginoon at tagapagligtas, then we are missing the point and object of our faith. That even if our churches will be buried, no? In China, buong church, hinukay at binaon. In other countries, people are gathering underground. People are memorizing scriptures because they do not have a Bible. Bibles are illegally imported sa bansa. Churches are being burned. That is why sometimes, naiisip ko mga kapatid, the lack of persecution sa ating mga Kristiyano makes us weak. Hindi po ba? Because sa bansa na ito, we are free to express our faith. That is where true faith in Christ comes in. If you are willing to surrender your life, your future, and the eternal life after this, sa kamay ng iyong tagapagligtas. So, chapter 23, habang kumukuha si Saul ng impormasyon galing sa mga tao sa paligid niya kay Gowen, si David naman ay sumasangguni sa Panginoon. No? Let's read verse 3. Sabi dito, at kanilang sinabi kay David, sinalakay ng mga Pilisteo ang Keila at kanilang ninakawan ng mga natiikan. No? Kaya sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, lalakad ba ako at aking sasalakayin ng mga Pilisteo nito? At sumagot ang Panginoon, lumakad ka at iyong salakayin ang mga Pilisteo at iligtas mo ang Keila. Muling sinabi ng mga tauhan ni David sa kanya, tingnan ninyo tayo'y takot dito sa Juda. Gano'n pa nga kaya kung tayo pupunta sa Keila laban sa mga hukbo ng mga Pilisteo? Kaya sumangguni muli si David sa Panginoon at sinabi ng Panginoon, oo, lumusok ka sa Keila sapagkat aking ibibigay ang mga Pilisteo sa iyong kamay. So habang si Saul ay kumukuha ng informasyon sa tao, David is inquiring to the Lord. Diba? Habang pumapatay si Saul, nagliligtas naman si David.
And in 1 Samuel 21, nakikita natin na kilala natin yung personality ng mga sumama kay David, di ba? Sa atin ay mga mahina, pagbulan sa buhay, may mga utang, sa mga may utang. Yun ang mga kasama ni David, no? And then, pag natin in this narrative, makikita natin na takot din sila. Bakit tayo pupunta sa Keilah? Diba? Pero because of David inquiring the Lord, ano nangyari? At si David at ang kanyang mga tauhan ay pumunta sa Keilah at nilabanan ng mga Pilisteo, tinangay ang kanilang kawan at pinaranas sa kanilang isang napakalaking pagkatalo. Ngayon, iniligtas ni David ang mga mamamayan sa Keilah. At nang tumakas si Abiathar na anak ni Ahimelech patungo kay David sa Keilah, siya'y lumusog na may isang ephod sa kanyang kamay. So King Saul, sitting under the tamarisk tree, in his hand, ano daw? He has a spear. David, ano yung kay David? Ephod. No? Habang si batang hawak ni Saul, ang hawak ni David is yung ephod. Ibig sabihin, ephod ay isang kasuotan ng sacerdote, no? Kung saan inaalam nila yung kalooban ng Diyos. No? Yung Urim at Thummim. Urim at Thummim. Doon nila inaalam yung kalooban ng Diyos. Sasalakit ba ako? O hindi? But because, sabi ng Lord, ibibigay ko sa iyong mga kamay, sige, sumugod ka, naging matagumpay sila. So, alam niyo yun, alam niyo yung mga mahihina, makasama ang isang mahina, pero dahil sa Diyos, yung mga mahihina na yun ay naging matagumpay. Ganun din tayo. Kagabi, pinag-aralan namin Joshua 12. At we reflect on it. Sinabi ko sa ating praise and worship team, you guys will be replaced. Si Pastor John will not be your praise and worship pastor ng maumatagal. Because as Moses was victorious, and even with the leadership was changed through Joshua, the people of God is still victorious. Magbago man ang pastor, magbago man ang leader, yung isang Diyos ang hindi nagbabago. Yung kanyang pangako ang hindi nagbabago. Hindi sa akin mga kapatid. Kahit mahina tayo mga kapatid, kalakasan natin ay nasa Diyos. Kaya nga, Jeremiah 9, ang ating pinagmamalaki, di ba? We boast in the Lord. So, they were victorious. Then verse 7, at ibinalita kay Saul na si David ay pumaroon sa Keilah. No? So this is the last scene. Sabi doon, at sinabi ni Saul, ibinigay siya ng Diyos sa aking kamay, sapagkat sinarhan niya ang kanyang sarili sa kanyang pagpasok sa isang bayan na mayroong mga tarangkahan at mga halang. No? In verse 8, tinawag ni Saul ang buong bayan sa pakikitigma upang lumusog sa Keilah at kugkubin si David at ang kanyang mga tauhan. At nang malaman ni David na nagbabalak si Saul na masama laban sa kanya, sinabi niya kay Abiathar na pare, dalhin mo rito ang ephod. At nang magkagayo, sinabi ni David, O Panginoon, na Diyos ng Israel, na
Nabalitaan ng inyong lingkod na pinagsisikapan ni Saul na pumunta sa Keilah upang masakin ang lungsod dahil sa akin. In verse 11, ibibigay ba ako ng mga tao sa Keilah sa kanyang kamay? Isusuko ba ako? O lulusong ba si Saul ayon sa nabalitaan ng inyong lingkod? At sinabi ng Panginoon, siya ay lulusong. At naman kagayo sinabi ni David, isusuko ba ako ng aking mga tauhan, ang mga taga-Keilah sa kamay ni Saul? At sinabi ng Panginoon, isusuko kanila. Kaya si David at ang kanyang mga tauhan na may 600 ay tumindig at umalis sa Keilah, at sila ay pumunta saan man sila makakarating, at nang ibalita kay Saul na si David ay nakatakas mula sa Keilah, kanyang itinigil ang kanyang pagsalakay. And so, sa kabila ng ginawa ni David sa bayan ng Keilah, you would expect na dapat iniligtas ka na nga eh. Pero, binaligtad siya ng bayan ng Keilah. So yung iniligtas niya, yun din ang magsusuko sa kanya kay King Saul. Diba? Yet, pansinin po natin na para kay David, hindi sapat na siya ay sigurado. Ang gusto ni David, siya ay siguradong sigurado. Pansinin natin na yung kanilang pakikipaglaban sa mga Pilisteo, in verse 2, sabi dito, at sinabi ng Panginoon kay David, lalakad ba ako at aking sasalakayin ang mga Pilisteo? No? And then in verse 4, sabi doon, kaya't sumangguni muli si David sa Panginoon. Napagdaling natin in verse 11, nung sila ay ibibigay na ng bayan ng Keilah, sabi ni David, inquiring to the Lord, ibibigay ba ako? Isusuko ba ako ng mga tao sa Keilah? No, that's in verse 11. And then in verse 12, same question. Nang magkagayo yung sinabi ni David, isusuko ba ako at ang aking mga tauhan ng mga taga-Keilah? No? So mapapansin natin na binigyan ng emphasis ng author yung inquiring ni David sa Panginoon. Hindi lang siya isang beses. 2 beses siya humingi ng patnubay sa Diyos. Hindi po ba? So yung sa unang pangyayari, sabi ng Lord, sugod. Ay paglaban ka, mananalo ka. Sa pangalawang pangyayari, ang sabi ng Lord, umalis ka dyan. Ay isusuko ka ng bayan ng Keilah. So as long as mahanap ka ng pagtubay sa Diyos, as long as you run to the Lord, mahalaga na tumatakbo tayo sa Panginoon. Di ba? Kasi sometimes, ang sinasabi ng Lord, sugod. Pero sometimes, ang sabi ng Lord, oops, di mo yan laban. Alis. O ang tanong sa atin, mga kapatid, handa ba tayo sa sagot ng Diyos? Kasi nga, sabi ng Lord, sumugod ka, pero ang Diyos masagot din na huwag kang sumugod. Diba? Sometimes, ang sabi ng Lord, umatake ka. Sometimes, ang sabi ng Lord, huwag kang lumaban. Pero din sa atin, mga kapatid, as long as we are inquiring, as long as we are discerning and listening to the Word of God, okay lang kahit minsan hindi tayo umatake. Okay lang minsan na tayo may pahinga.
mahalaga, nakaayon tayo sa kalooban at sa ng Diyos. Kasi minsan, kung ano yung sagot ng Diyos, kung engage siya sa ating mga plano, naman tayo dapat mag-ingat mga kapatid. Pero dahil si David ay humanap ng patnubay sa Panginoon, binigyan siya ng katagumpayan ng Panginoon. Hindi na siya binigyan ng katagumpayan, iningatan din siya ng Panginoon. Ayun ang sabi ng Kawikaan 3, Proverbs 3. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your understanding. No? But brothers and sisters, huwag natin kalimutan yung verse 6. Okay? Kasi andun yung meat. Doon niya ina-explain na sabi niya, in all your ways, submit. Ibig sabihin, trusting the Lord, leaning not on their own understanding, requires humility. Diba? That in all your ways, you will submit. And then yung result is nasa verse 6, diba? Na He will make your path straight. Yan. So, pag kinote natin yung Proverbs 3, idikit mo yung verse 6 lagi, ha? Kasi ano yan? That's one sentence. No? Trust in the Lord with all your heart and be not on your understanding. And in all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Yan. Dapat isa yun na, hindi natin yung pag-iiwalhin. I-quote natin pati yung verse 6. Hindi po ba? Ganun, yun yung wisdom of always seeking guidance to the Lord. So, our text closes this morning in verse 14. Si David ay nanatili sa mga kuta, sa ilang at tumira sa lupaing maburol, sa ilang ng Ziph. At hinanap siya ni Saul araw-araw, ngunit hindi siya ibinigay ng Diyos sa kanyang kamay. Sabi ni Saul, nagpunta siya sa Keila, ibinigay niya siya ng Diyos aking kamay. Diba? Pero, nilinaw ng mayakda ng proteksyon at pagtubay ay wala kay Saul. Kaya, in-close niya in verse 14, ngunit hindi siya ibinigay sa kamay. Kasi akala ni Saul, ibinigay siya ng Diyos sa kanyang kamay. Pero ang sabi ng mayakda, hindi siya ibinigay ng Diyos sa kanyang kamay. Dahil patuloy pa rin ang pag-iingat at proteksyon ng Diyos. So this morning mga kapatid ay pinakita sa atin ang dalawang hari at kaharian. And marahil ay pipiliin natin si David. Kaya po nakakita ng kanina. Pumili ka ng iyong hari. And if you are to choose, of course, you will choose King David. And so, I pray that as you chose David this morning, you also have done the same between this world and our Lord Jesus Christ. Tulad tayo ng bayan ng Keila, no? Napatungo sa pagkawasak at kamatayan. But our greater David came to rescue us from the power of sin and death through His death and resurrection. Sabi ng Diyos kay David that verse 12, they will deliver you. The people of Keila will deliver you. And when David was able to escape, Christ will not be given an escape because of you and me. Sabi niya in Mark chapter 9 verse 31, the Son of Man will be delivered in the hands of men. Both David and Christ were delivered. But
David escaped, our Lord Jesus Christ will not escape. Ganun pa man, dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, kagaya tayo ni Abiathar na nakatagpo ng kaligtasan sa piling ng Panginoon. That's why that one phrase really resonates with us Christians. Dahil sinabi ni David kay Abiathar, you are safe in my safekeeping. Ligtas ka sa akin. Yun din ang pangako ng Diyos because of what He did on the cross. Sabi niya, hindi ko nangako ang Lord sa mundong ito ng buhay na walang paghihirap, kundi ang kanyang pagsama sa gitna ng magulong mundo. Sabi niya in John 16, that in this world we will have trouble or tribulations, but take heart, I have overcome the world. At kung ikaw po ay lumalataya sa Panginoon ngayong umaga, kung akala ng mundo na ikaw ay nasa kanyang mga kamay, come to the Lord Jesus Christ. Because pag nasa Panginoong Jesucristo ka, akala ng mundo ay nasa kamay ka nila. Pero pangako ng Panginoong Jesucristo, no one can snatch my sheep out of my hands. You are safe in the hands of your Savior. So don't look for safety in this world. You will never find it. And the safety that this world offers is fleeting. Ibig sabihin, you can be safe today, pero hindi na bukas. But in Christ, sa buhay mo dito sa lupa, at sa buhay mo pagkatapos, ligtas na ligtas ka. Nobody will snatch you out of the hands of your Savior. That's the power of the cross. Under the cross, you have safety. Under the cross of Christ, you have shelter. Under the cross of Christ, you can always run to seek refuge. So ngayon pong mga tatlong application lang na gusto ko pong ibigay sa ating lahat. Na sa bawat hakbang natin sa ating buhay, ipulan ay Joshua 8, diba? Sa bawat hakbang natin buhay, patuloy tayong sumunod sa salita ng Diyos. Joshua 8. You meditate on the word of the law day and night. For you to have for you to prosper in life. And Psalm 119, sabi ng sa Psalter, that your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. At tayong sumunod sa salita ng Diyos. And then number 2, look after the least, the last, and the lost. And look after the least, the last, and the lost. No? Yung tatlong L. Huwag natin kakalimutan mga kapatid. So yung least, yung mga inaapi, mga walang boses. Yung last, yung mga hindi pinapansin. Natin authority. Then pangatlo, yung mga wala pa kay Kristo. No? Natin yung tatandaan niya in our Christian life. Yung welfare ng least, ng last, and the lost. And then in number 3, if you have not come to a saving faith in Christ, the invitation of salvation is still open today. Ephesians 6:22, nung nasabi ni Paul, behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Okay, tayo kung tumayo ang langit. Aming Amang Banal, maraming salamat ng umaga. Nakita natin, Lord, yung dalawang klase ng hari, Panginoon. In the person of King Saul and King David. Lord, nakita namin yung nagwing na pamumuno,
David, that he saves the weak. That in him, the weak runs for safety and refuge, Lord. And so this morning, Panginoon, we thank you because dahil sa iyo at sa iyong ginawa, Panginoon, we are like a Abiathar. We can run to you. Maraming salamat, O Lord, sa iyong ginawa, Panginoon, sa krus ng Calvario, because we are destined for destruction. And because of your goodness and mercy and justice, Panginoon, pinadala mo, Lord, ang iyong anak. Sa liputan na ito, Panginoon, upang talihin, Panginoon, kasalanan ng buong mundo. So, Lord, sa aming buhay po, I pray na lagi namin piliin ang aming Panginoon sa Kristo. Pakas po namin ng iglesia na ito, Panginoon, lagi namin piliin lahat ng bagay na aming natutunan, Panginoon, sa aming Panginoon. Ang aming mga dila ay maging source ng encouragement na lagi namin tingnan, Panginoon, ang mga tao na kailangan, mga tao hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, mga tao na alam ng business. And Lord, I pray for this church na hindi lang kami maging masiglang iglesia sa loob ng building na to. Pakita, Panginoon, ng mundo yung iyong ilaw at yung aming gamit bilang mga asin ng mundo ito, Panginoon. And thank you, Lord, sa aming ministry, Panginoon, for our prayer ministry, Lord. We are able to touch different lives. We are able to minister, Panginoon, sa iba't ibang klase ng tao, Lord, because of their financial hardship, Lord, sa kanilang relationship issues, Panginoon, even depression, emotional issues, Lord. Maraming salamat, Panginoon, that you have given us, Lord, wise members of this church, Panginoon, to intercede for them, to always mediate for them, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa lakas at wisdom, Panginoon, ang pinagpalaw ko sa kanila. Panginoon, ganoon din sa aming ministry of our Bible distribution, Lord. That the Word of God, Panginoon, will be further out, Panginoon, hindi lang sa apat na sulok ng iglesia na ito, Panginoon, but we will be used as an instrument, Panginoon, to spread the gospel of your kingdom. So, Lord, maraming salamat. We ask, Panginoon, that in our capacity right now, Lord, that you will enlarge our capacity and that we will have more and more of you, Panginoon. We'll be able to further the work of kingdom. So, Lord, use us in every capacity we have today. Maraming salamat, Panginoon, because our King is victorious. We are also victorious because of Him. Lahat ng kailangan namin, Panginoon, ay hihingin namin sa iyo upang lalo pang lumawak kayo, Panginoon, ang gawain na may pangalan. Lord, I also pray for our brothers and sisters, Panginoon, who has not given their lives fully to you, Panginoon. May they come surrendering faithfulness sa iyong harapan, Panginoon. They will come to a saving faith in you, O Lord. Because of that, Panginoon, sinabi mo na yung malaking tataboy at lumalapit sa iyo, Panginoon, ay iyong wini-welcome. So, Panginoon, ngayong umaga, as we close our time together, Panginoon, I pray that you would guide us, that you would